Kita sa video ng isang netizen ng road widening project sa C3 Road sa Navotas na tadtad na mga poste ng kuryente. Naiwan sa kalsada. Binisita rin ng GMA News ang ilang kalsadang niluwagan kamakailan. Sa Visayas Avenue na isang mabuhay lane, alisto dapat sa mga posteng bubulaga sa mga hindi pamilyar sa kalsada. Nakahabaan naman ang Agham Road. Halos nasa gitna na ng kalsada ang ilang poste. Tinubuan na nga ng damo ang iba rito. Yung mga ganyan, mga naiwan na poste, pati yung mga, punong kahoy na naiwan, obstruction yan, hazard yan eh. Ang nangyari dyan, while may budget as far as road widening is concerned, pag tinamaan yung poste, kailangan ilipat mo yung poste. Right of way yan. Mag-a-acquire ka ng additional property para mailipat mo yung poste. Pero ayon sa Meralco, kadalas ay walang mapwestohan ng kanilang mga poste o kaya'y huli na rin daw silang naaabisuhan. Kung walang sidewalk yung design, ibig sabihin sinagad yung road widening, no? At kailangan i-reroute yung service wires namin, doon din nagkakaroon ng konting delay, no? Yung tinatawag na utility corridor o yung exact location, no? Hindi agad nasasabi sa amin. Kumbaga minsan nauuna yung proyekto bago kami minsan maabisuhan. Pala nagawa na yung project. Sabi naman ng DPWH-NCR na pagplanuhan daw yun. Bago kami mag-road widening, kina namin sa plano yung kung saan yung mga poste at ilan ang poste na affected at sino-coordinate namin sa Meralco. Sa ngayon, nasa 1,600 sa mahigit 2,800 na apektadong poste ng kuryente ang kailangan pa umunong mailipat sa Metro Manila. Nangako naman ng DPWH at Meralco na aaksyonan ang paglilipat ng poste basta't ipagbigay alam lamang daw ito sa kanila. As far as Meralco is concerned, as long as it's brought to our attention, we will work on it immediately. Para i-report ang mga poste ng kuryenteng nakakaabala sa kalye, maaaring tumawag sa DPWH sa 16502 at sa Meralco sa 16211. Tina Panganiban Perez, GMA News.